Makasaysayang araw po, it's showtime! Ang Person of the Year na pinipili ng Time Magazine taon-taon ay ginagawad sa mga taong gumawa ng balita at binago ang pananaw ng daigdig. Noong 1986, dahil sa pagbibigay daan sa mapayapang pagbabalik ng demokrasya sa Pilipinas, napili si Pangulong Cory Aquino bilang Person of the Year. Para sa 2013, ang napili ng Time noong Disyembre ay ang bagong Santo Papa na si Francis. Noong March 13, 2013, ilang araw matapos magbitiw ng Santo Papa Benedict XVI, sorpresang nahalal ang isang kardinal na mula sa Amerika Latin bilang ika-266 na pinuno ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, si Jorge Mario Cardinal Bergoglio. Hindi matunog ang kanyang pangalan sa conclave na naganap at medyo may katandaan na rin. 76 years old, ngunit tila isa siyang teenager na nagbigay ng sariwang mukha sa isang simbahang tila nawawala na ng saysay sa nagbabagong daigdig, tigib ng iskandalo. Isinilang noong December 13, 1936 sa isang pamilyang Italiano na migrante sa Argentina, nahilig sa sports si Jorge, naglalaro ng basketball at madalas manood ng soccer. Ang kanyang paboritong soccer team ay ang San Lorenzo. Dahil hindi nagmula sa marangyang pamilya, nagtrabaho si Jorge bilang chemical technician, naging janitor pa at huwag ka, nightclub bouncer. Ngunit sa edad na 21, sinunod ang tawag ng paglilingkod sa Diyos at pumasok sa seminaryo ng mga Jesuita. Doon nagkaroon siya ng matinding pulmonya, kaya kinailangan siyang operahan. At isa sa kanyang mga baga ay natanggal. Naging pari sa edad na 32 at noong 1998, itinalaga bilang arsobispo ng Buenos Aires. Sa kabila ng mataas na posisyon sa simbahan, hindi siya lumipat sa tirahan sa palasyo ng arsobispo na natili siya sa abang tahanan ng mga pari at umiikot sa lungsod sa pamamagitan ng bus at ng tren at ni walang mga gwardya, nakikisalamuha at nakikipamuhay sa mga mahihirap sa kabila ng matinding kriminalidad at bisyo. Ninais nang ibigay ang mensahe ng pag-asa ni Kristo sa mga maliliit. Nakikinom pa ng mate o tsaa sa kanila gamit ang iisa lamang straw bilang tanda ng pakikipagkaibigan. Gumagamit pa ng puppet sa mga misa, kaya nang siya ay mahalal, kinuha niya ang pangalang Francis dahil matagal na siyang may pagkiling sa mahihirap at pagprotekta ng kalikasan at mga maliliit, tulad din ni San Francisco de Assis. Ni hindi niya sinuot ang pulang kapa sa kanyang pagkahalal, sinuot ang kanyang lumang pectoral cross at singsing at hindi nagbago ng sapatos. Patuloy niyang ginugulat ang lahat. Hindi siya sumakay sa Pope Mobile, kundi sinamahan ng mga kasamang cardinal sa bus at binayaran niya ang sariling hotel bill. Hindi tumira sa Palasyo Papal, hinugasan at hinalikan niya ang mga paa ng mga may AIDS at ng mga babaeng nasa piitan. Nagse-selfie kasama ang mga bisita ng Vatican. Nagpapahatid siya ng ibang mensahe. Hindi niya binabago ang mga tradisyonal na doktrina, pero iniiba niya ang tono. Sabi niya ukol sa mga bakla at mga atheist, hindi siya ang Diyos upang humusga kung malinis naman ang kanilang puso. At ang mga babae raw ay dapat na may mas malaking papel. Pope Francis, ang Santo Papa ng Masa. Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.